At ito naman ang inyong panaderong waray magbabalik. So ayun mga sangkay, Merry Christmas po sa inyo. So ayun, bali natapos na yung ating gawaan ngayong Pasko. So ayun, bali pahinga muna tayo ng mga ilang araw at New Year naman yung ating paghahandaan. So ayun, kumusta po kayo mga sangkay? Bali, panigurado yung iba dito may hangover pa nung gawaan bago magpasko, no? So bali, isa sa mga inaabangan natin kapag pagpasok ng December ay itong Pasko talaga, yung gawaan ng napakaraming mga order, tasty, kung ano-ano pang mga in-order ng ating mga customer, no? Bali, kailangan talaga yung katawan natin is nakakondisyon. At bukod doon, ang inaabangan din talaga natin, lalo-lalo na kung tayo ay namamasukan, ay ang bonus. So ayun, nakatanggap na ba ang lahat ng bonus? Masaya ba? Mga sangkay natin dyan na mga kapwa ko panadero, nakatanggap na ba tayo ng ating aginaldo mula sa ating mga bossing? So yan, sunod naman natin paghahandaan ay yung paparating na bagong taon. Sa inyo mga sangkay, ano ba mas mabilis sa inyo? Ano ba mas marami ang order? Pasko pa o bagong taon? So ayan, bali sa mga nangangarap magkaroon ng sariling panaderya, kahit na maliit na panaderya, ay tsaga-tsaga lang mga sangkay. Kumbaga, ipon-ipon lang kayo sa inyong sahod, iwasan yung bisyo dahil alam naman natin yung bisyo wala talagang may tutulong mga sangkay. Baga, hindi talaga tayo makakaipon kapag sinamahan natin ng bisyo. So bali alam naman natin kung magkano lang yung sahod bilang isang baker, di ba? Tapos kung meron ka pang pamilya na na may mga pangangailangan sa araw-araw, ay mahirap po talaga makaipon lalong-lalo na kung sasabayan pa natin ng bisyo. Kaya kung gusto niyo pong magkaroon ng sariling maliit na bakery, nangangarap na magkaroon ng sariling bakery, ay kasama po yan sa kailangan natin gawin para tayo ay makapagpundar ng ating maliit na or makapagsimula kahit na maliit na negosyo na bakery. So yun lang may papayo ko mga sangkay. So bali ganyan lang din naman ako nagsimula sa panadero. At yun nga lang dati ay meron pang mga mumura-murahin na gamit sa bakery. Ewan ko lang ngayon kung magkano yung pinakamura. Nakaswerte lang din ako dati dahil nakahanap ako ng napakamura talaga na equipment na nabili ko. At nagsimula lang din naman ako na walang makina, mano-mano lang. Oven lang talaga yung aking gamit ang binili na medyo mahal. At ito na nga, bali pahinga muna tayo mga ilang araw bago tayo sumabak ulit sa gawaan ng mga pa-order. So ayan, bali sa mga nagtatanong nga pala ng ating paggawa ng baboy bread, meron po akong video dyan mga sangkay. So bali panoorin nyo na lamang po, nandyan na rin sa ating long video kung paano tayo gumawa ng ating mga pa-order na lechon baboy bread. So ayan, bali hindi lang naman lechon baboy bread yung ating pinagkakakitaan kapag ganitong okasyon. Meron din tayong mga loaf bread at mga special na pwede tayong kumita. So ayan, bali kung nagtatanong din kayo ng recipe ng ating loaf bread, ay nandyan po sa ating long video. Meron po tayong naka-upload dyan na kompletong recipe ng ating loaf bread. Meron dito tayo sa ating YouTube channel, naka-upload na rin po yung ating kompletong recipe ng ating loaf bread. Para naman sa recipe ng ating baboy bread, mga sangkay, is ano lang po yan, recipe lang din ng loaf bread yan, pero medyo matigas lamang po siya kumpara sa ating loaf bread dahil mas maganda ko po siyang pormahin kapag medyo matigas yung ating lechon baboy bread. So inuulit ko, yung timpla natin ng lechon baboy bread ay timpla lang din po ng loaf bread yan. Medyo matigas nga lang po para mas maganda, mas madaling pormahin. So bali ganito yung itsura ng ating lechon baboy bread mga sangkay. Yan ang cute to. Yung kulay niyan sa ibabaw mga sangkay is itlog lamang po yan na nilagyan natin ng food color na egg yellow. So ayun, thank you for watching. Don't forget to like, share, and follow my page.